Oh, Saripda. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Saripda! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Saripda! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Saripda! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Saripda! Salvasyon! Umalis na ho ba si David? Oo. Hanggat maaari nga ayaw umalis eh. Bakit kasi hindi mo siya hinarap? Masama ho talaga ang pakiramdam ko eh. Dapat ko lang siyang iwasan kung gano'n. Bago ako tuloy mapaibig sa kanya at masaktan ng labis. Dati-rati gang hinaharap mo siya kahit may sakit ka. Bakit gayon? Dati-rati pinapapasok mo siya sa kwarto mo. Pero ngayon kahit harapin siya sa sala, hindi mo ginawa. Masama nga po ang katawan ko eh. Ano magagawa ko? Ay nako, text daw siya ng text sa'yo Pero hindi ka man lang nagre-reply. Sige po Lola. Papasok na lamang po ako sa kwarto ko. Sumakit ulit ang ulo ko eh. Sige. At ichichikapin ko yung pintuan kung nakasara na. Siya nga po pala Lola. Gusto ko po palang lumuwas ng Maynila. Nako. Luluwas ka ng Maynila? Opo. Bakit? Basta po, gusto kong magtrabaho sa Maynila para maiba naman ang kapaligiran ko. Ano? Hindi ako hinarap ni Saripda. Ay sabi ni Lola, Biding, may sakit daw siya pero kahit naman noon, kahit may sakit, naharap niya rin niya ako. Bakit ngayon? Ayaw niya makipag-uusap sa akin. Pati mga messages ko, hindi sinasagot. Galit kaya sa akin si Saripda. Pero bakit galit siya? Anong kasalanan ko? Bakit ayaw niya akong harapin? Bakit ayaw makipag-usap ni Saripda sa akin?
Bakit kaya? Bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit para ayokong umalis? Pero lihim lamang akong masasaktan kung hindi ako lalayo. Kaysa masaktan araw-araw. Mabuti nga siguro yung lalayo ko. Hindi na kailangang malaman pa ni Lolo at Lola ang talagang dahilan ng pag-alis ko sa lugar na ito. Dahil hindi naman nila alam ang damdamin ko kay David. Oh, Lolo! Naririto pa pala kayo? Akala ko naroon na kayo sa malaking bahay. Kumain na ho ba kayo? Ay, oo. Tapos na po at sinadya ko talagang hindi pumasok para makausap ka. Para makausap ako? Tungkol po saan? Tungkol doon sa sinabi ng lola mo na luluwas ka raw ng Manila. Opo, Lolo. Ano naman ang naisipan mo at bakit ka alis sa lugar na ito? May maganda naman ang sinasahod mo. Nakakasawa na po sa lugar na ito, Lolo. Ha? Nakakasawa? Opo. Paano naman kami ng lola mo? At isa pa po, ano na lamang ang sasabihin ni Don Simon kung hindi ka napapasok sa opisina? Malulungkot din yun kung malalamang hindi ka na magtratrabaho sa asyenda. Tulad ng sinabi ko, Lolo, sawa na po ako dito sa atin. Ayoko na po dito, Lolo. Biro yun naman, Lolo. Mula pagkabata ko, naririto lamang ako sa lugar nito. Bahay at eskwela ang routine ng buhay ko. At pagka-graduate ko ng kolehiyo ganun pa rin ang kapaligiran ko. Opisina, bahay, opisina. Nakakasawa na rin ho, Lolo. Kaya luluwas po ako sa Maynila. Hindi ka na ba talaga mapipigil, Apo? Lola, sinabi ko na ho ang dahilan. Gusto ko namang mabago ang kapaligiran ko. Dahil nagsasawa na ho ako dito sa atin. Gusto ko naman hong maranasan ang buhay sa Maynila. Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang masusunod. Basta itago mong mabuti ang address ng inang mo, ha? Baka magipit ka doon, tumakbo ka sa kanyang bahay. Opo, siya nga po pala. Si Lolo po, hindi ko yata napapansin. Umalis na ho ba siya? Ang aga naman niyang pumasok. 7:00 pa naman ng umaga Ay nako, alam mo, Apo, nasaktan ang lolo mo at nalulungkot siya dahil sa bigla mong pag-alis. Ayaw ka nga niyang makitang lalabas ng bahay na dala-dala mo yung bag mo. Masasanay din po kayo na wala ako, Lola. Huwag po kayong mag-alala at mag-iingat po ako lagi. Saan ka tutuloy doon? Huwag mong sabihing susundan mo ang inay mo doon. Lola, at bakit ko susundan ang inay Alam ko naman kung ayaw sa akin ng inay. Paano po, Lola? Tutuloy na po ako at mag-ingat kayo lagi ni Lolo, ha, Lola? Apo, mamimiss ka namin ng lolo mo. Lola, huwag niyo naman akong pabaunan ng luha. Huwag kayong mag-alala. Tatawag po ako araw-araw para hindi ninyong mamimiss ni Lolo. Sige po, aalis na po ako.
Nako, asan na kaya ngayon ang apo ko? Malamang nasa terminal na siya ng bus ngayon siguro. Bakit naman kasi naisipan pa nitong lumuwas ng Maynila? Sa bagay, baka nga nagsasawa na siya rito. Mula nga naman sa pagkabata niya, taong bahay na siya. Kahit nang magkatrabaho, ganoon pa rin ang ginagawa niya. Baka nga nagsawa na siya araw-araw niyang ginagawa. Kaya naisipang lumuwas ng Manila. Tensyo. Don Simon, kayo ho pala. Ang lalim yata ng iniisip mo. At hindi mo ako napansig lumapit sa'yo. Ay, may iniisip lang ako, Don Simon. Ay, siya nga po pala. May iuutos ho ba kayo? Wala naman. Napansin ko lamang na hindi ka umiimik. Dati-rati masaya mong ipinapakita sa akin ang pamubulaklak ng mga halaman dito sa hardin. Kita mo na. Ang lalim ng buntong hininga mo. May problema ka ba? Sabihin mo sa akin. Umalis na ho kasi sa bahay ang apo ko. Ano? Gusto ko yatang pagsisihan ang naging desisyon ko. Ngayon pa lamang ay namimiss ko na sina lolo at lola. Lalong na si David. Tutuloy pa ba akong luluwas ng Maynila? O hindi? Kaya lang, naririto na ako sa bus terminal. Pero wala namang masama kung magbabago ang isipan ko. Baka mas matuto pa sina lolo at lola kung hindi ako matutuloy. Isa pa, wala pa naman sigurong nakakaalam sa asyenda ang plano kong pagluwas ng Manila. Kaya, walang magtatanong. Ang isipin lang nila ay galing ako sa sakit, tulad ng pagkakaalam ni Nicole. Pero, paano naman ang damdamin ko na laging masasaktan sa tuwing makikita ko si David at Nika na magkasama? Tutuloy na lang ako sa Maynila. Kaysa naman, mahirapan ako araw-araw. Hindi bale. Tatawagan ko na lamang sina lolo at lola araw-araw para hindi ko sila gaanong mamiss. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Nika? Nag-resign si Saripda sa trabaho niya? Oo nga. Ulit naman ito. Nag-resign na si Ma'am Saripda. Sino may sabi sa'yo na nag-resign si Ma'am Saripda? Ha? Si Ma'am Nicole. Sinabi sa amin kanina na nag-resign na si Ma'am Saripda. Bakit? Hindi mo pa ba alam? Di ba sinabi sa'yo? Hindi ba't madalas na ikaw ang kausap niya? Bakit hindi mo alam? Bakit daw siya nag-resign? Bay, malay ko. Bakit mo tinatanong sa akin? Hindi kaya mamimiss mo lamang ako kaya kinakausap mo ko, ha? Kung gusto mo, pwede ako mamaya sa dating Pwede lugar. ba? Huwag mo nang pagsiksikan yung sarili mo sa akin. Dahil hindi kita type eh. Ang suplada naman ito. Hoy, hindi rin kita type, no? Ang totoo nga niyan eh, nabayaran lamang ako. Kaya kita niyaya sa isang motel na wala ka man lang ginawa.
Bakit mo ako pinapunta dito sa restaurant? Hindi tuloy ako nakapasok. Okay lang yon. Dahil kahit hindi ka papasok, ay present ka naman sa DTR mo. Paano ako magiging present doon? Walang magta-time in. Ako ang nag-time in para sa'yo. Ano? Ikaw ang nag-time in? Di nakita ka ni Saribda na akala mo kung sinong mayabang. Wala na si Saripta. Tuloy na tuloy ang pagsasakatuparan ng ating plano. Anong wala na si Saribda sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Nag-resign na siya dahil lumuwas na siya ng Maynila. Ano? Sigurado ka? Sinong may sabi sa'yo na nag-resign na si Saripta? Nagkausap ba kayo? Hindi kami nagkausap. Si Papa ang nagsabi sa akin na lumuwas na siya ng Maynila. Talaga? Tingnan mo nga naman, oh. Hirap tayong gumawa ng paraan para mapaalis siya sa departamento. Yun pala, kusa rin palang aalis. Oo nga eh. At ikaw ang gagawin kong supervisor kapalit ni Saripda. Alas 9:30 na. Break time namin sa pisina. Siguradong nag-uusap-usap na ang mga empleyada. Ang mga iba siguro nagtataka. Lalo na si David na walang kaalam-alam sa desisyon ko. Siguradong nabigla yun. Pero ito lang ang alam kong paraan para makaiwas ako sa posible pang sakit ng kalooban ko. Mabuti na yung nagkahiwalay kami bilang magkaibigan. Kaysa naman, magkaroon kami ng relasyon, pero masasaktan lang pala ako. Mas masakit yun. Nasa Maynila na yata ako. At matataas na yung building ang nalalampasan namin. Nasaan na kaya ako? Kubaw na kaya ito? Hindi pa siguro. Sasabihin naman ng konduktor kung nasa Cubao na kami eh. Pero, ihahanda ko na itong bagahe ko. Dahil anong oras ay sasabihin ng konduktor na bababa na kami sa bus terminal ng Cubao. Bakit naman ganun si Saribda? Bakit siya lumuwas ng Maynila nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Bakit ka naglihim sa akin, Saribda? Ang usapan natin noon ay walang lihiman. Bakit mo inlihim? Napupunta ka pala ng Maynila. Bakit hindi ka mo lang nagpakita sa akin bago ka lumuwas ng Maynila? Bakit mo ko iniwan? Bakit, Saribda? Paano kaya ako uuwi mamaya? Siguradong malulungkot lang ako. Tencho. Ay, Don Simon. Kayo ho pala. Kanina pa kita pinagmamasdan. Narito ka lamang na nakatayo at parang walang ganang magtrabaho. Pasensya na kayo, Don Simon. Nalulungkot lang ako sa pag-alis ng aking apo. Kung pwede lang sana hindi na uuwi sa amin. Para wala akong madatnan sa bahay. Wala na roon ang aking apo. Hindi naman pwede na hindi ako umuwi dahil
magagalit naman yung asawa ko. Malulungkot din siya. Ako man ay nabigla at nalungkot sa biglaang pag-alis ng apo mo, Densyo. Pero wala tayong magagawa. Yun ang desisyon niya. Ay, hindi natin hawak ang buhay nila. Tulad ng anak ko. Halos magmakaawan ako sa kanya na huwag umalis dito sa bahay. Pero ang kagustuhan pa rin niya ang nasunod. Ay, oo nga ho eh. May sariling bahay yung apo ko. Yung nga lang nalulungkot din ako. Alam mo, Densyo, ramdam ko yung kalungkutan mo. Dahil noong magdesisyong umalis ang apo mo dito sa bahay, talagang lungkot na lungkot ako. Oo nga po pala, no? Dito nga pala siya sa bahay ninyo lumaki. Maliit pa siyang bata noon kayo na hong nagdesisyon na patirahin dito sa bahay ninyo. Dahil nga, walang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Dahil pareho kaming naririto sa bahay ninyo ng asawa ko. Naalala mo pa pala yan? Ay, oo naman po, senyor. Paano ko makakalimutan ang tulong ninyo sa amin? Dahil nga, basta na lamang iniwan ang aming anak. Nung sanggol pa lamang si Saripda. At pareho pa kaming nagtatrabaho. Ako, bilang hardinero ninyo at ang asawa ko naman tagaluto dito sa bahay ninyo. Nangyalok ninyo ang tulong ninyo. Nadalhin na lamang dito ang sanggol para kahit papano maalagaan namin. Kahit na nagtatrabaho kami dito sa inyong asyenda. Kaya dito na siya lumaki sa bahay na ito. At yun ay habang buhay kong tatanawin na malaking utang na loob sa inyo, senyor. Walang ano man yan, Densyo. Ang akin lamang ay para maalagaan ang sanggol at hindi siya mapabayaan. Para hindi ka masyadong malungkot, ang mabuti pa isamahan mo akong mag-golf para kahit papaano ay mawala ang lungkot mo. Mag-alas-2 na ng hapon, pero naririto pa rin ang kami sa daan. Anong oras ba kami umalis doon sa Pangasinan? 5:00 ng umaga? Pero 2:00 na, hindi pa namin nararating ang Cubao? Ganon ba kalayo ang Pangasinan sa Cubao para abutin kami ng ganito katagal na biyahe? Mabuti na lang sana kung hindi ganito siksikan ang sakay ng bus na ito. Mga lalaki namang ito. Alam na ngang punong-puno na ang bus na ito Sumakay pa rin at nakipagsiksikan. Hold up ito! Ha? Ibigay niyo sa amin ang inyong bag! Ano? Ano kaya ang magiging kapalaran ni Saripda sa Maynila? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod,
Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!